Pag-usapan natin po, ito early signs, maagang senyales na mataas na pala ang cholesterol nyo. Diba? Alam naman natin, takot tayo kung mataas ang cholesterol natin sa dugo. Katulad niyan, kung mataas ang cholesterol, pwede magbara sa puso, heart attack yan, pwede magbara sa utak, nag-i-stroke, pwede sa mata, mabulag, pwede rin sa kamay at sa paa. So ito yung mga cholesterol, kaya nababarahan yung daloy ng dugo. Pag malala na, yan, sumasakit na ang dibdib, yan, nagbabara sa puso. Ito yung mga daanan. Ito yung cholesterol, kulay dilaw. Madilaw siya, parang sebo. Parang sebo, kaya hindi makadaan. Okay? Meron tayong kakaibang warning signs sa balat. Papakita ko sa inyo, Yan, meron sa mata at meron sa loob ng mata. Check natin. Ang cholesterol, tumataas yan, pwede yan namamana. Pag ang magulang mo, mataas ang cholesterol, may lahi-lahi yan Pag nasa lahi nyo, minsan kahit nagda-diet, mataas talaga. Nasa lahi din yung maagang na heart attack Bukod dyan, yan, sa pagkain natin. Diyan nanggagaling yung cholesterol. Ang liver, nagpo-produce din ng cholesterol. So, ito mga signs. Meron sa mata, sa antelasma, meron sa loob mismo, arcosenilis. Papakita ko yung picture. Pwede rin mabulag. Bigla. O nagbara sa mata yung cholesterol. So ito po tingnan nyo yung magulang nyo, tingnan nyo yung classmate nyo, kaibigan nyo. Tingnan ang mata. Doc Lisa, focus natin. Kung meron kayo nakitang yellowish, maputi-puti, parang scaly siya dito sa mata, sa ibabaw o sa ilalim ng mata, cholesterol deposits po yan. Okay? Sa antelasma. I-check ang cholesterol, malamang mataas yan. Ito po, minsan nag-umpisa yan pa konti-konti, tapos dumarami. Yung iba, sobra dami. Ito, meron din siya sa baba. Okay? Hindi na kasi ito na-operahan, mahirap tanggalin. Kasi lumabas na sa balat yung cholesterol So, nilalagyan nila ng makeup. Hindi mo naman matatapyas na sa balat po natin to. So, ito rin, isang example sa antelasma, yellowish deposits dito sa mata niya. Okay? Kaya tingnan nyo. Minsan hindi ganito kalaki. Nag-uumpisa siya, maliit lang. Para siyang whitehead. Pero white and yellow. Yan po, pwede magbara. Sa ugat natin, sa puso, sa utak. Ito naman, hindi sa talukap ng mata. Check nyo rin ang mata nyo. Yung bilog mismo. Arcosenilis. Nakita nyo ito, may color white to. Dapat walang color white Pwede to sa nagkakaedad o pwede rin sa tumataas ang cholesterol. Either. Pag nagkakaedad, meron din. Pero pag mataas ang cholesterol, mas maaga nagkakabilog. Or yung iba half moon lang Ito buo na Nabuo na siya. So, sa talukap, tapos pwede rin lumabas sa katawan yung cholesterol. Hindi lang sa mata ito. Eruptive xanthomatosis. Tingnan nyo maigi, So, tingnan nyo yung katawan nyo. Pwede sa likod, pwede sa batok, pwede sa dibdib, pwede sa likod, sa tuhod, sa ulo, sa batok. Ayan, Maliliit lang po to. 1 mm to 4 mm. Tingnan nyo maigi, Mukhang cholesterol talaga siya, Ito medyo malaki. Ito naman, Doc Lisa, mas maliit pa, Kala nyo butlig-butlig lang. Ipa-check ang cholesterol sa dugo. Ibig sabihin, may lahi po. May baka high risk. Lalo na, di ba? High risk heart attack, stroke. Di ba? Maraming nangyayari. Isa pang sign, ito medyo hindi ganun kadalas, Pag mataas kasi ang cholesterol natin, hindi lang sa utak ang bara, hindi lang sa puso. Pwede rin sa mga artery, sa kamay at sa paa. Doon din nagbabara. So, pag nagbabara, yung artery, yung ugat natin sa kamay, nagiging mas maputla. To Doc Lisa. Very subtle Mas maputla ang daliri at merong reddish brown na parang purple ito dito sa may base. Parang may linya siya gano'n, nakakurba. Kung may ganoon, ibig sabihin baka nagkukulang ng oxygen, nagkukulang ng daloy ng dugo, baka mataas ang cholesterol. Pwede rin may diabetes. Mga subtle signs. Ibig sabihin, mahirap makita.
Ano komplikasyon pag laging mataas ang cholesterol natin, puro matataba ang kinakain, puro fast foods? Pwede ma-stroke, pwede ma-heart attack, pwede magbara yung paa, yung kamay, pwede magka-diabetes, magkakapatid kasi yan eh. High cholesterol, diabetes, high blood, magkakasama. Syndrome X or metabolic syndrome. Ito po ang i-check natin. So, para malaman kung mataas, lalo na kung may senyales, o minsan ibang tao wala namang senyales, papacheck tayo ng lipid profile. Lipid profile, kasama na po yun, 4 na yun. So, fasting buong gabi, blood test lang, i-check ang total cholesterol. Dapat less than 200 milligrams per DL. Yan. May dalawang number eh, pero itong isa naman, binibigay naman yung parehong numero. So, less than 200 maganda. 200 to 234, medyo mataas. 240, very high. Okay? So, pag mataas, baka sa kinakain mo o baka lahi. Like to si Doc Lisa, mataas cholesterol niya, parang nag-280 yata dati, 290. Hindi naman siya mataba kumain. Kasi nga, nasa pamilya nila, baka namana sa magulang. So, may pamilyang ganong mataasin ang cholesterol at maaga nagkakasakit. LDL, ito yung bad cholesterol, ha? LDL, code natin dito, lechon de leche, LDL. Pag ito mataas, masama. So, ang gusto natin, less than 100 yung LDL mo. Pag lampas 130, mataas na yan. Lampas 160 LDL, very high na yon. Okay? So, ito yung sari-saring ugat at sari-saring taas ng cholesterol. Ito pinakamaganda. Ito yung cholesterol ng bata, wala pa, oh, malinis. Ito, medyo nag-uumpisa na, baka 20s na to, oh, mataba na kumain. Ito, medyo normal, oh, may LDL, yung bad cholesterol, yung yellow. Ang good cholesterol, yung blue. Hindi pa ganun kabara, nakakadaloy pa yung dugo. Ito, moderately high cholesterol ka na, oh. Ang yellow na bad cholesterol, dumami na yung taba. Oh. 50% na lang ang daluyan ng dugo. Itong blue ang good. Ito, barado na, na-stroke na siya. Very high. Narrow na, very high na siya. Ayaw natin umabot dito. So, meron muna tayong natural remedy at gamutan para dito. HDL, ang good cholesterol. Ito yung pinapakita kong blue. 60 and above, maganda. Triglyceride, isang klaseng taba, binabantayan din natin. Tumataas ang triglyceride kung diabetic, kung overweight. Para bumaba to, may gamot pero nakukuha to sa exercise. Parang diabetes. Pag mataas ito, i-exercise nyo. Normal triglyceride is below 150. Lampas 200, mataas na. Lampas 300, mataas na yan. Okay? So makikita to, lipid profile, pa-check lang po kayo. Ano mga nagpapataas ng cholesterol? Ayan. Siyempre, favorite natin, donut, cookies, lahat ng klaseng butter, cakes, lahat ng mga hotdog, mga smoke to mga ham, chorizo, butter, iba't ibang klaseng mga cakes, keso. Ayan, butter din. Fast foods, lalo na laging prito ang kinakain, sari-saring mantika, cream cheese, ice cream. Sa itlog, okay naman yung puti Huwag lang masyado yung pula. Siguro 1 a day lang yung pula, pwede na yan. Pero kung mataas ang cholesterol, mas babawasan. Taba ng karne, yung taba mismo ang pampataas. Hindi ko sinasabi bawal kumain. Pwede kumain, wag lang masyadong marami. Okay? Para bumaba ang cholesterol, more healthy foods, exercise regularly, limit lang yung pag-inom ng alcohol. Ito, tigil sigarilyo. Okay. Matulog ng sapat. At dapat bawasan ang stress. Yan. Ito yung mga pampababa, ha? Oatmeal. Isang cup of oatmeal every day, bababa cholesterol nyo. Mga 20 points, 10%. Garlic, nakakababa din ng cholesterol. Sari-saring isda, di ba? Sari-saring gulay, kamote, brown rice, wheat bread, high fiber. Basta mataas sa fiber, gulay, kahit anong gulay.
kangkong, ampalaya, broccoli, cauliflower, apple, olives, avocado, good fats to. Apple, oranges, strawberry, mga munggo, alam nyo naman eh. Mani, wag lang masyadong mamantika. Okay, pwede pa konti-konti. Nilagang mani. Okay, so medyo alam nyo na ang itsura ng pampababa. Tsaka exercise, syempre. So, high fiber, maraming gulay. Okay, bawasan yung mga juice, mga soft drinks, kahit alak eh, syempre bawas sa alak. O, avoid red meat. Diba? Bawas sa mga matatamis, di ba? Kung gusto nyo chocolate, siguro yung dark chocolate na lang, konti lang, iwas sa junk foods. So ito po, guide lang to na ginagamit naming doktor. Pag mataas ang bad cholesterol mo, let's say 130, dinadiet muna natin ng mga 2 months. Pag hindi makuha ng dieta, nag-diet ka na, nag-exercise ka na, mataas pa rin yung bad cholesterol mo, lampas 130, tapos medyo may risk factor, bibigyan natin ng gamot. Usually, mga simvastatin, atorvastatin. Si Doc Lisa, naka-atorvastatin, low dose lang binibigay ko. So, may tulong po siya eh. May tulong. Lalo na kung mataas na talaga yung cholesterol. So, ito yung isang ugat na mataas ang cholesterol. Ang daming yellow. Mataas siya. Tapos, pag nabigyan ng gamot, medyo parang tumitigas siya eh. Napipisa konti. Napipisa. So, ibig sabihin, nagiging mas stable yung plaque. Mas hindi siya natatanggal. Mas hindi ka ma-stroke. Mas maganda yung daluyan. Okay? Sana pa nakatulong tong video natin para bumaba ang inyong cholesterol. God bless po.